Magandang hapon po. Huli sa Laguna ang isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino. Iniimbestigahan na kung paano siya nakakuha ng driver's license mula sa LTO na kanya raw ginagamit sa pagpapanggap. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bisa ng deportation order, tinungo ng Bureau of Immigration at NBI Organized International Crimes Division ang bahay na ito sa Santa Rosa, Laguna. Wala roon ang kanilang target na Chinese national na nagpapanggap na Pilipino at sa halip, isang babae ang nadatnan. Wala. Ha? Wala. Diyan sa sakyan. Bakit? Pero sa impormasyong natanggap ng NBI, nasa subdivision ang kanilang target. Ay, ikutan nyo, nagja-jogging daw. Na-corner nila ang subject. Sinubukan pa niyang mga twiran pero di ito umubra. Oh, pinaid yung asin. Wait lang. Okay na nga, sakay ka na. Hindi, kukunin ko lang cellphone. Kasi you're under arrest. Kapartner ang Bureau of Immigration, nahuli itong Chinese national na ito na may mga peke na papeles na siya'y Pilipino, lisensya ng Pilipino. Meron pa siya in possession ng kanyang passport bilang isa talagang Chinese national. Na-recover sa dayuhan ang kanyang Chinese passport na 2027 pa ang expiration date. Pati driver's license na inisyu ng LTO. Magkaparehas ang apelyido sa Chinese passport at lisensya. Pero sa lisensya, tunog Pinoy ang gamit niyang first at middle name at ang bansa ng kanyang nationality, Pilipinas. Ayon sa LTO, may natuklasan sila ng kanilang suriin ang record ng dayuhan ng kanyang pag-a-apply ng lisensya na kanyang ginagamit naman sa pagpapanggap bilang isang peking Pilipino. Hindi po ito conversion of license. Yung existing na license abroad na kino-convert for Philippine license, hindi po. Nag-start po siya mag-apply ng driver's license noong 2010. Tapos na-renew po ito noong 2018 sa Bulacan. At yun nga, nakalagay po doon Filipino. Yung iba po kasi ginagamit nila Filipino name eh. Magtatago sila na kunwari Filipino-Chinese, pero talagang mga Chinese national sila na nagpanggap na Filipino. Wala pang pahayag ang arestadong dayuhan na nakakulong sa BI Detention Facility. Kasalukuyan siyang umaapila sa DOJ tungkol sa kanyang kaso. Tuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkatao ng Chinese national. Automatic po yan. Ika-cancel po namin yung kanyang driver's license. At tapos po, kailangan pong imbestigahan kung saang mga lugar na issue yan. Nagagamit po nila ito para makapag-acquire ng mga properties, sasakyan, at nagagamit ito sa mga fraudulent activities. National security issue na yan kasi kung maraming papasok dito ng mga ibang national at magiging Pilipino, they can already occupy a sensitive position sa government, kaya titingnan yan. John Consulta, nakatutok 24 oras.